Isang mapagpalang araw mga kapamilya, habang papunta sa ospital, inuutusan ni Marcos si Felix na bilisan ang pagmamaneho dahil ramdam niyang may masamang mangyayari. Sobrang nag-aalala na siya para sa kaligtasan ng kanyang ina na nasa loob mismo ng Eastern Trinidad Hospital. Napansin naman ni Jalil ang kakaibang kilos ni Agent Tris kaya tinanong niya si Sabdani kung ano bang meron sa ospital at bakit parang personal para kay Marcos ang nangyayari doon. Sabi ni Sabdani na doktor doon ang ina ni Marcos. Bigla namang naalala ni Jalil na ito rin na pala ang doktor na tumulong sa kanya noon at hindi siya isinumbong sa mga pulis. Samantala, kontrolado ng mga hostage taker ang security room ng ospital. Dahil mahigpit nilang binabantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa building at mas lalo pang naging delikado ang sitwasyon dahil nagbabanta silang papatayin ang lahat ng tao sa loob kapag may nagtangkang sumugod. Sinubukan namang tawagan ni Marcos ang kanyang ina. Palihim itong sinagot ni Teresa pero napansin agad yun ni Axel. Agad nitong kinuha ang cellphone ni Teresa pati ang mga cellphone ng ibang tao sa ospital. Sa kabilang linya, narinig rin ni Marcos ang tensyon at kaguluhan sa loob kaya lalo siyang nabahala. Dahil dito, inutusan agad ni Marcos si Lara na alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ospital. Hindi lang kasi ang kanyang ina ang nakataya rito, kundi pati na rin ang mga buhay ng maraming inosenteng hostages. Mabilis namang kumilos si Buster at nahak nito ang CCTV ng ospital. Agad iyong ipinasa ni Lara sa kanilang team para makita nila ang sitwasyon sa loob. Habang tumitindi ang tensyon, napilitan si Teresa na sundin ang utos ng mga hostage taker at gamutin si Tommy para hindi madamay ang mga inosenteng tao. Pero nang makita ni Jalil sa CCTV na nasa loob pala ng ospital ang kanyang kapatid, bigla rin siyang nabahala at hindi na mapakali. Pagdating ng task force sa Alpha sa ospital, agad nilang pinalibutan ang buong lugar. Sabi ni Marcos sa kanyang team na nasa emergency room ang lahat ng hostages at suspects at ang pinakagol nila ngayon ay masecure ang paligid habang inutusan niya si Suarez at Cruz na harangan ang lahat ng posibleng daanan. Habang inooperahan ni Teresa si Tommy, hindi mawala-wala ang kaba dahil tutok na tutok sina Axel at Joby sa kanya habang may hawak na baril. Dahil doon, napuno na si Teresa at sinabi niyang hindi niya maililigtas si Tommy kung lagi siyang tinatakot. Pati si Jamila pinakalman na rin si Axel at Joby. Sinabi niyang doktor si Teresa, alam nito ang ginagawa niya kaya kahit papaano kumalma rin ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakuha ni Teresa ang bala sa katawan ni Tommy at nailigtas niya ito sa bingit ng kamatayan. Pero habang nangyayari iyon, may mas malaking revelasyon na lumabas. Inutusan ulit ni Marcos si Lara na kunin ang blueprint ng ospital habang nagtataka naman si Jalil kung bakit handang mamatay ng mga hostage taker para lang sa isang pasyente. Doon na nalaman ng grupo ang totoo. Ang pasyenteng ipinaglalaban nila ay si Tommy Rosales, ang bunsong kapatid ni na Axel at Joby Rosales na parehong miyembro ng notorious criminal group na Metal 13. Dahil dito ay sinabi ni Jalil kay Marcos na hindi simpleng hostage situation ang nangyayari. Para sa kanya, sigurado lang ang magkakapatid na mailigtas si Tommy na kailangan nilang kumilos agad bago pa mahuli ang lahat. Pero hindi pumayag si Marcos na padalos-dalos silang umatake. Para sa kanya, masyadong maraming buhay ang nakasalalay at kailangan muna nilang makipag-negotiate. Nagalit pa si Jalil at tinanong si Marcos kung naniniwala ba talaga itong makikipag-ayos ang mga armado sa loob. Pero ayon kay Marcos, negotiations lang ang gagamitin nila para ma-distract ang mga hostage taker habang naghahanda sila sa paglusob. At sa unang pagkakataon, pansamantalang nagkasundo sina Marcos at Jalil para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam na ngayon ni Marcos kung saan sila posibleng pumasok kapag nagsimula na ang operasyon. Pero habang abala ang lahat sa rescue mission, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na may ibang taong lihim na nagbabalak patayin si Jalil. Kasabay nito, mabilis nang kumalat sa balita ang hostage situation sa ospital. Kaya labis na nag-aalala ngayon si Rahana para kay Jamila na nasa loob ng delikadong sitwasyon at habang bawat segundo ay lumalala ang tensyon, mas marami pang sekreto at trahedya ang posibleng sumabog anumang oras.